Acts chapter 28, verse 1 to 6. This is the story about Paul, mga kapatid, where he journey using a ship, mga kapatid, but it was been wrecked. Amen. Alam niyo naman na hindi naging madali kay Apostle Paul, mga kapatid, ang paghayo at pagpunta sa mga lugar kung saan nais niya, mga kapatid, na maglayag para mag-share ng Word of God. Can you believe it, mga kapatid, na hindi madali, mga kapatid, na amen, mag-share ng Word of God, but Apostle Paul did his best, mga kapatid. Sa atin, mag-share lang tayo, mga kapatid, mamimigay ng tracts, amen. Minsan kakausap ng mga nagiging nakakasalamuhan natin, but still, it's hard for us. Tama ba, mga kapatid? It's hard, mga kapatid. And ganun din ang pinagdaanan ni Apostle Paul, mga kapatid, in Acts chapter 28. In NIV version, please. Sabi dyan, mga kapatid, pumunta po siya sa isang lugar because nasira yung kanilang sinasakyan, mga kapatid. He is on his way to Rome. Amen. As a prisoner in their ship. Diba? Nililipat siya, mga kapatid, ng kulungan. But nasira po yung kanilang ship, mga kapatid, and wrecked by the storm. At nilangoy nila, mga kapatid, yung pangpang. Marami silang kasama. Di ba yung iba nun tatakbo na? Takas na, mga kapatid. Pero sila, sama-sama sila, mga kapatid, sa isang isla. In a local people, show kindness to them and warm everyone, mga kapatid. And this started, mga kapatid, the journey of Paul. Amen? Sabi dyan, once safety on shore, he found out that the island was called Malta. Verse 2. And the islanders showed unusual kindness, and they built a fire and welcomed us because it was raining and cold. Verse 3. Paul gathered a pile of brushwood, and as he put it on fire, nagsisiga siya, mga kapatid, kasi nga malamig. A viper, a snake, mga kapatid, a kind of dangerous, poisonous snake, a viper driven out by the heat. Take note of this, mga kapatid. The viper was driven out by the heat, fastened itself on his hand. Pumulupot sa kanyang braso, sa kanyang kamay, mga kapatid. In verse 4, when the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, "This man must be a murderer." Parang mga manghuhula lang, alam agad, nabasa agad, mga kapatid. For though he escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live. No? Dinasa agad nila yung ni Paul, kahit di pa nila nakakausap, di pa nila nalalaman anong storya, anong meron kay Paul, mga kapatid. Verse 5. But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. Could you believe that, mga kapatid? Hallelujah. Kung gaano, mga kapatid, napagtagumpayan ni Paul yung snake na pumulupot sa kanyang braso at niwala man lang siyang naging, mga kapatid, epekto sa kanya. Last verse. The people expected him to swell up. So, syempre, kung ikaw, malaman mo, may pumulupot sa isang tao na snake, alam mo na agad. Diba? Alam mo na agad na siguradong patay. Sabi dito, swell up or suddenly fall dead. But after waiting a long time, talagang siguro pinagmamasdan nila si Paul, ano nangyari? Diba, mga kapatid? Tapos sabi dito, mga kapatid, and seeing nothing unusual happened to him, they changed their mind and said, he was God. Nabago yung pag-iisip nila, hindi pala siya mamamatay tao, hindi siya murderer, hindi siya kriminal. Ano na siya?
Diyos na siya. Di ba? O mali pa din yung pagkakabasa nila, mga kapatid. Praise the Lord. It is parang nakakatuwang isipin, mga kapatid, or istorya sa Biblia, pero makikita natin napakalaki ng epekto sa bawat isa sa atin. Amen. Let the Lord speak to us today, mga kapatid, with this word. Shake it off. Amen? Shake. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo. Sige nga, i-shake off nyo. Paano ba kayo mag-shake off, mga Hindi ko sinabing kumanta kayo. Ibang kanta yung naiisip nyo eh. Diba? Because I want to share with you, mga kapatid, with this title and with the subtitle, Refusing the Enemy's Attack. Amen. Let's all bow down, mga kapatid. Lord, salamat sa iyong biyaya, Panginoon, sa bawat pangungusap, sa bawat salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo. We ask of your wisdom upon us today, Panginoon. Kausapin mo kami, convict our hearts, oh God, hallelujah, and change our minds. Na sa patuloy na pangungusap mo, Panginoon, ay makita namin ang aming sarili ng malinaw, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na buksan mo po ang aming mga pangunawa. Open our understanding, our spiritual understanding, Lord. Na makita namin, Panginoon, ang nais mong ipangusap sa bawat isa sa amin. Embrace us with the power of your name, O God, in the power of your blood. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. At sa mga oras na ito, mga kapatid, pag-usapan natin si Apostle Paul. Hindi po ako magtatagal. Please lend me your ears. Amen. Sabi po nga, di ba, mga kapatid, marami tayong mga unexpected na pangyayari sa buhay natin. Sino narito yung may kasamang Judith? Kasama niya na po ba si Judith ngayon? Wala pa naman, mga katapusan, Sister Franz. Baka next week, di ba? Praise the Lord. Tsaka si Juna daw. Tayo dito may Juna. Di ba? Praise the Lord. So, hindi lang yon, mga kapatid. Minsan itong si Judith at tsaka si Juna, may kasama pa yan. Di ba, mga kapatid? So, may kasama pa yan, magugulat ka na lang, kakatok sa pintuan mo. Di ba, mga kapatid? So, marami. Di ba? Maraming criticism, temptation, offense, mga kapatid, at failure na dumadaan sa buhay natin. At ang pinakamasakit pa minsan, mga kapatid, ang kasama niya na ay ang mga taong mahal natin sa buhay, mga kapatid. Ang hirap, di ba? Sabihin nga natin, mahirap. Hirap ba? Parang hindi nyo nga masabi. Praise the Lord. So, like Paul, mga kapatid, napakarami po niyang pinagdaanan. Diba? Lalo na, may makita ka pang ahas. Diba? Ang hirap nun. Sino narito yung nakakita ng ahas? O gagamba lang ang katapat nyo? O yung lumilipad na ipis lang? Malamang nito, pag may lumipad na ipis dito, wala lahat tao dito. Praise the Lord. Pwede ka bang humuli dyan ng isa? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? So, like Paul, mga kapatid, hindi naman niya gustong makasalumuha yung snake. Hindi naman niya siguro hinahanap o mga kapatid, hindi niya ine-expect na makakakita siya makakita ng snake doon sa mga kahoy-kahoy na yon, mga kapatid. But bigla na lamang itong sumulpot. Di ba, bago mo naman yan sindihan, pagpapatong-patungin mo. Walang sinabi, mga kapatid, sa Biblia na habang pinagpapatong-patong, pinapile up ni Paul yung snake, lumabas yung kahoy, lumabas yung snake. Di ba? Kailan lumabas yung snake, mga kapatid? Nung nagsindi na sila ng apoy. Take note of this, mga kapatid. Let the Lord open our minds today and our hearts today. Tsaka lang lumabas yung snake nung sinindihan na nila yung kahoy. Nung nilagyan na ng apoy. Minsan, mga kapatid, yung mga atake ng kaaway sa buhay natin o yung mga pagsubok sa buhay natin, hindi man natin to hinihingi o hinihintay, mga kapatid. They happen right after of our obedience to God. Tama ba?
Yung iba nga takot magbigay ng testimony sa likuran ng pulpit. Bakit? Takot mag-share ng word of God sa likod na. Sabihin nila mga kapatid, ay nako Sister Franz, magmula nang tumayo ko sa pulpitong yan, pagbaba ko, may pagsubok ako. Tama ba mga kapatid? Nandong nag-away sila mag-asawa, di ba marami mga kapatid. Merong pagkakataon sa buhay natin na nung tinanggap natin ang Panginoon, nung naniwala tayo mga kapatid, nung pinagaling tayo ng Panginoon, tsaka naman dumoble mga kapatid yung pagsubok na meron tayo. Di ba? Yung minsan yung hindi maintindihan ng bawat isa sa atin, na pag dumaan na tayo sa ganong pagsubok, sasabihin natin, ayoko nang mag-UPC, ayoko na mag-Pentecostal. Bakit? Kasi parang hindi naman nawala yung problema ko. Parang hindi naman totoo na binibless ako ni Lord. Anong nangyayari? Nadadagdagan pa. Bakit ganun? Diba? Kaya marami sa atin mga kapatid yung tumatalikod sa Panginoon, nasisira mga kapatid ang ating pananampalataya, iniiwanan natin ang ating iglesia, pinababayaan natin yung kaligtasan na tinanggap natin. It is because we doesn't understand mga kapatid. Like Paul, nung na-survive nila yung shipwreck mga kapatid, could you believe that, mga kapatid, di ba? Nasira na yung barko nila, di ba? Dapat malulunod ka na, kainin ka ng pating. Di ba? Ano pa? Tabihan ka ng dikya, sipsipin ng dugo mo. Sino rito may overthinker? Tulungan niyo ako. Di ba? Lahat na maisip mo, mga kapatid, na pwedeng ikapahama kapag ka nasa tubig ka, nandun na sa kanilang lahat. Pero hindi, mga kapatid, they survived that. Amen? Nakarating sila sa pangpang and isa pa doon, may tumulong sa kanila. Amen? Pagka tinanggap sila sa tahanan, mga kapatid, kung saan, mga kapatid, doon na nagkaroon ng isa pang pagsubok si Paul. Katulad din natin, mga kapatid, na may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, bigla na lang may dumarating na pagsubok. Hindi mo naman hinihingi. Hindi mo naman hinihiling at mas lalong hindi mo hinihintay. Diba? Mga kapatid. Pero basta bigla na lang yan darating, mga kapatid, at kumakapit. Matindi ang kapit, mga kapatid. Sino rito ang may kapit? Hindi lang yung mga di ba? Yung mga nepo babies, mga kapatid, at yung may mga posisyon sa buhay. Pero tayo din, kinakapitan, mga kapatid, sana man lang yung pagpapala ang kumapit. Diba? Yung milyon tsaka bilyon nila dapat ang kumapit sa atin. Pero bakit ganon? Ang kumakapit sa atin, sakit, mga kapatid. Diba? Sakit talaga. Galit, mga kapatid, at tukso. Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi lahat ng kumakapit ay dapat mong tanggapin. Dapat mong i-accept, mga kapatid, at alagaan. Ginawa bang pet ni Paul yung snake, mga kapatid? Ay, ang ganda. Diba? Pag pa naman nakakita kayo ng iba't ibang klase ng viper, mga kapatid, apakaganda. Diba? Sabi pa naman ng salita ng Diyos, walang nilikha ang Diyos na pangit, hindi maganda. Ang lahat ng makikita mo, ang sabi niya, after He created everything, it was good. It's perfect, mga kapatid. Everything. So yung viper na yun, napakaganda siguro. Hindi naman niya inalagaan, di ba? Ganun din tayo sana, mga kapatid. Huwag nating alagaan ang mga problema sa buhay natin. Huwag nating babyhin, mga kapatid. Huwag na lang tayong tanggap ng tanggap, mga kapatid, ng mga problema na yan. Hallelujah. Minsan, pinapasalamatan pa natin. Yes, it is okay. Pero hindi tama na manatili ang mga problemang yan sa buhay natin, mga kapatid. Huwag natin yung alagaan, mga kapatid, na parang di ba, ini-embrace mo pa. Halos yakapin mo ang problema, mga kapatid. Hallelujah. Palagi na lang nating sinasabing, it is fine. It is okay. Yes, it is. It is valid. Whatever your emotions and your feelings, hindi ko po yan, mga kapatid, dinaalis. Pero it is not okay that it will stay with you, mga kapatid. It is not okay na ikapit, mga kapatid, at gawin tayong tahanan ng problema, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, shake it off today, mga kapatid. Amen. Pagpagin natin yan, ialis natin yan sa ating mga buhay, mga kapatid. Labanan natin yan, mga kapatid.
Could you believe that? The snake, mga kapatid, it comes out when the fire, mga kapatid, gets hot. Amen? Mga kapatid, tingnan nyo mabuti, mga kapatid, lumabas lang yung snake. Diba? Nature po kasi ng mga snake yan. Saan nyo madalas makita yung mga snake na tulog? Nakakita na po ba kayo nun? Yung snake na tulog, yung hindi nakaka-harm. Yung itim na itim siya, tapos para siyang lumot. Anon. Saan siya madalas makikita, mga kapatid? Nakikita yung mga ganyang klase ng snake sa malamig. Diba? Sa madilim, mga kapatid. Pero mga kapatid, nung nasigaan na, nalagyan na nila ng apoy yung mga kahoy, tsaka lang lumabas ito. When Paul gathered the wood and placed it on fire, the snake come out, and because of the heat, mga kapatid, di ba? Lumabas siya, mga kapatid. Fire represents the presence of God, the revival, and progress, mga kapatid, into our life. Kaya wag nating hahayaan na wala tayong apoy, mga kapatid, sa buhay natin. Walang init na nanatili sa atin, mga kapatid. When we start burning, mga kapatid, in our service to God, wag nating hahayaan na ma-expose ito, mga kapatid, sa pagkamatay o pagkawala, mga kapatid. Wag nating hahayaan na masisira ito o mamamatay itong basta-basta, mga kapatid. Sometimes attitude, the enemies, and the spiritual attacks of many can hinder that fire, mga kapatid. Ingatan natin, mga kapatid, na manatili sa atin ang apoy ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Because kapag wala po yan, mga kapatid, hindi lalabas. Amen. Ang mga testings and trials sa buhay natin. Kaya pag yan lumabas, nagugulat tayo. Umaayaw tayo, mga kapatid. Kapag nasimula na tayo ay mag-apoy sa Panginoon, mga kapatid, lumalabas yung mga ahas na yan. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag lumalago ka, kapag nag-uumpisa kang maunawaan ang purpose ng Diyos sa buhay mo, lalabas yung mga testing. Kaya wag po kayo magtataka na kapag ka na nagumpay kayo, nag-testimony kayo, amen, nararanasan yung pagpapala at presensya ng Diyos, ay tsaka naman dumadami. Sunod-sunod niyo, Pastor, sunod-sunod, pwede bang isa-isa lang? Kung pwede lang, mga kapatid. Pero ang sabi ng salita ng ng Panginoon, mga kapatid, huwag po tayong matakot. Sabi nga natin sa katabi natin, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Minsan talaga, mga kapatid, nakakatakot ang problema. Tama ba? Lalo na yung may kasamang pagbabanta. Nakakatakot talaga yun, mga kapatid. Lalo na kung hindi po tayo sanay. Katulad ko, mga kapatid, I've never had an experience in my life na binabantaan ako. Nung naranasan ko yun, mga kapatid, pakiramdam ko, mamamatay na ako. At sasabog na yung dibdib ko, mga kapatid. Sabi ko, mas masarap maranasan yung takot sa Panginoon. Amen. Kaysa yung takot na ibinibigay ng tao sa'yo, mga kapatid, ng problema sa'yo. Kasi, mga kapatid, yung takot na ibinibigay natin sa Panginoon, kapag takot tayo sa Diyos na lumikha sa atin, iba yung pagkatakot, mga kapatid. Yung takot sa Panginoon, mga kapatid, bibigyan ka ng wisdom. Amen? Bubuksan nito yung pangunawa mo. Yayakapin mo, mga kapatid, kung anong pagsubok na meron ka. Matatanggap mo, at ang sabi ng pastor natin kaninang umaga, we can do anything but we have God, mga kapatid. When we have our Lord Jesus Christ with us, we can do anything, mga kapatid. Iba yung pagsubok na ibinibigay, mga kapatid, ng pagsubok, ng kaaway, mga kapatid. Yung takot, iba, mga kapatid. Yung takot sa kaaway, mga kapatid, aagawin yan yung kapayapaan mo. Amen. Mararatel ka, mga kapatid. Madidepress ka, magkakaroon ka ng anxiety, mga kapatid. Kakaiba yung takot na mararanasan mo, mga kapatid. Hindi kagaya ng sa Panginoon, mga kapatid. Kaya alam nyo, mas hahangarin ko, mga kapatid, yung pagkatakot sa Panginoon kaysa yung pagkatakot sa mga pagsubok na mayroon ako. Hallelujah. Wag nating yakapin, mga kapatid, ang pagsubok ng mundong ito, kundi yakapin natin. Tanggapin natin, mga kapatid, ang pagsubok sa Panginoon kasama ng pagkatakot sa Kanya, mga kapatid. Amen?
Huwag nating hahayaan, mga kapatid, yung takot na yan sa mga pagsubok, mga kapatid, kasi hindi lalabas yung ahas. Pansinin niyo, mga kapatid. One time, I remember, mga kapatid, nung nagsasabi na sila, natisod na ba kayo sa asawa ng pastor? Umamin na kayo. Pipikit ako. Sino na rito natisod sa pastor niya? Oy, ayaw umamin. Hindi niyo naman kailangan itaas ang kamay niyo, mga kapatid. Sa asawa ng pastor. Ay, mga ganon, mga kapatid na kwentuhan. Pero, I remember, sabi ko, I've never, parang hindi ko pa naranasang matisod. Amen? Hindi ko naranasan, mga kapatid, na yung sabi ko nga kay pastor, parang very resilient, hindi naman sa pagtataas ng bangko, mga kapatid. Pero nung dumating sa akin, mga kapatid, yung pagpulupot ng snake, mga kapatid, ng kaaway, mga kapatid, tsaka ko lang naranasan, mga kapatid, na matisod, hindi sa maraming tao, sa sarili ko. Naranasan niyo na ba matisod sa sarili niyo? Parang sinasabi mo sa sarili mo, I fail you. Diba? I fail you. Pero hindi, mga kapatid. Amen. It is normal to get discouraged, to get upset, mga kapatid. It is very normal, mga kapatid, na minsan, amen, dumarating sa atin ang mga pagsubok na hindi natin minsan iniisip na kaya natin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, kaya natin. Bakit, mga kapatid, natin kaya? Sapagkat kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasama natin ang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Parang nung mga bata pa tayo sa gawain ng Panginoon, madalas tayong mag-pray, magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Walang araw na hindi natin hinawakan ng Bible natin. Pag sinabing memory verse, kabisado mo agad. Amen. And then suddenly, mga kapatid, bigla na lamang. Amen. Without, mga kapatid, parang pagsasabi, mga kapatid, amen, natisod ka, na-discourage ka, amen, nagkaroon ka ng mga pagsubok na hindi mo kayang tanggapin sa buhay mo. These things wasn't coincidence, mga kapatid. This fire exposes the snakes, mga kapatid. Amen. Pero dapat manatili tayong faithful sa harapan ng Panginoon. Manatili tayong lumalago sa harap ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong magpanik. Amen. Huwag tayong matakot. Don't get panic, mga kapatid. Lalo na when we've been bitten by the snake. Sino na rito nakaranas na makagat ng snake? Aso. Pusa. Ako, bubuyog. Sino nakaranas? Bubuyog. Ba masakit? Kakaiba yung sting ng bubuyog talaga, mga kapatid. Alam mo yung kahit nilagyan mo na ng kahit na anong, nilagyan mo na ng bawang, sibuyas, kamatis, luya, ginisa mo pa. Diba, lahat na ng ointment pinapal mo, pero hindi mawala yung, alam nyo yun, nag-ano siya nagpe-flare up siya. Kakaiba, mga kapatid, yung pakiramdam. Pero sabi, mga kapatid, yung mga yun naiiwasan. Di ba parang natitiis natin? Paano pagka-snake? Manghirap, mga kapatid. Parang hindi mo na talagang minuto lang. Mga kapatid, ang sabi ng pag-aaral, parang ilang minuto lang, mag-uumpisa siyang yung poison, mga kapatid, papasok sa loob ng katawan mo. Siyempre, nabit ka. Gagapang yun. Gagapang sa buong katawan mo. Ipaparalyze ka niya. Hindi ka niya papakilusin hanggang ang matapos niyang iparalyze yung puso mo. Yan. Sabi nga ng iba, segundo lang So, mabilis na mabilis, mga kapatid, kapag daw tinuklaw ka. Biruin niyo yun, mga kapatid. Hindi lang pinuluputan yata si Paul, kinagat pa, mga kapatid. Pero ang sabi, mga kapatid, ng salita ng Diyos, huwag daw po tayong magpanik. Kapag may mga snake tayo sa buhay natin, mga kapatid, kapag may mga pagsubok, may mga hirap tayong dinadanas, amen, pahirapan man tayo nito, mga kapatid, huwag po tayong magpanik. Just shake it off, mga kapatid. Pagpagin mo lang yan, kapatid, amen. Aalis yan sa'yo. Amen.
When the snake bit Paul, the people expected him to die. But Paul didn't panic. Hindi nga siya man lang siguro kinabahan. He didn't even scream, mga kapatid. Walang sinabi sa salita ng Diyos. Hindi siya huminto, mga kapatid. Nagpatuloy siya siguro sa pagdampot ng mga kahoy niya. Lalong-lalong pagkatapos ng istorya na ito, napakarami pang pinuntahan ni Paul at na-save na lugar, mga kapatid, na sharean at na mga tao. He just simply shook it off into the fire. Diba? Mga kapatid, hindi lang siya nag-shake, mga kapatid. Hindi lang siya basta nag-shake, mga kapatid, kung hindi, tinapon niya saan yung ahas. Saan? Sa fire, mga kapatid, tinapon niya. Hindi siya nagpanik, mga kapatid. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumuko. Ipinagpaglang niya yung ahas sa apoy. Minsan, mga kapatid, sa ating espiritual na buhay, dapat gawin din po natin yan, mga kapatid. Sabi nga ng isang kasabihan, stay calm and keep serving. Amen, mga kapatid? Kahit na ano pang gawing kaaway, kahit ano pang bite sa'yo, mga kapatid, kahit anong gawing kagat, palupot, mga kapatid, na mga pagsubok sa buhay natin, huwag tayong magpapanik, mga kapatid. Manatili tayong kalmado sa salita ng Panginoon. Amen? Manatili tayong naglilingkod, anuman yung gossip ng tao sa'yo, anuman, mga kapatid, yung sabihin ng tao sa'yo. Amen? Kahit sa panahon na parang mamamatay ka na, mga kapatid, shake it off. Kahit hindi ka na naiintindihan ng marami, they misunderstood you, mga kapatid. Just shake it off, mga kapatid. Kahit marami ng disappointment, discouragement, pagsubok, due dates, mga kapatid, just shake it off, mga kapatid. Because what's trying to poison you cannot destroy you. Anything, mga kapatid, that poison you, trying to kill you, mga kapatid, it cannot destroy you. Because the hand of God is upon us, mga kapatid. Ang kamay ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon, ang nakahandang tulong ng Panginoon ay nasa atin, mga kapatid. Hallelujah. Do you believe that, mga kapatid? Nandyan lang ang kamay ng Panginoon, nakahandang kunin tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sunugin, mga kapatid, mga poisonous things sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong magpapadala sa pagsubok, mga kapatid. Huwag tayong panghinaan, mga kapatid. Ipagpag natin, mga kapatid, ang lahat ng mga yan sa buhay natin. Amen. Sabi nga, what meant to kill you will become your testimony. I believe that, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, may karamdaman ka man, I believe, darating ang panahon, mga kapatid, na aakyat ka sa likuran ng pulpit yung ito at sasabihin mong, pinagaling ako ng Diyos na nagpapagaling, mga kapatid. Kung ano ba ng pagkahirap, mga kapatid, sa buhay mo, aakyat ka at magte-testimony ka at sasabihin mong, I got my breakthrough and blessing to the Lord. Amen. Hallelujah. Ano man ang pagsubok na meron tayo, mga kapatid, it will become your testimony, mga kapatid. Siguro, sawang-sawa na kayo sa karirinig ng testimony namin ni Pastor Jun, mga kapatid. Kung gano'ng karami na sa panahon na buhay namin, kung paano kami iniligtas at binuhay ng Panginoon sa pananampalataya, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Tunay nga, mga kapatid, na may mga katulad natin, may mga tao, mga kapatid, na nakatingin sa atin, mga kapatid, at pinagmamasdan kung kailan tayo magigiba. Amen. Kung kailan tayo magigive up, mga kapatid, nakatingin lang ang mga kaaway sa atin. Tinitignan kung kailan tayo mamamatay sa pananampalataya. Pero hindi, mga kapatid, expect, hallelujah, dapat nilang i-expect kung kailan tayo mamamatay. Pero hindi tayo papayag, mga kapatid. Hallelujah. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen. Just like people watch, expecting Paul to swell up and die. Amen. But he didn't, mga kapatid. Hindi, mga kapatid, man lamang na paano si Apostle Paul. After a while, they changed their minds and they said, He is God. Diba?
Diyos yata yan, di man lang tinatablan. Siguro marami na rin kayo narinig sa buhay nyo niyan, mga kapatid. Anong meron sa taong yan? Ba't parang hindi naaano? Ano ba yung hinihintay nilang ano? Di ba, mga kapatid? Wala naman tayong ginagawa. Ang alam lang natin, magpatuloy sa buhay natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Akala ng mga tao, mamamatay si Paul, mga kapatid. Pero, di siya namatay. At yun yung nagbago sa isip nila. Katulad din ng buhay ni Paul, mga kapatid, from being an accuser. Amen? He was been an accuser of the brethren, the believers, mga kapatid. Pero, naging patunay ang buhay niya sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Katulad ng bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid, the enemy may design to destroy you, but God will display His power through you. Amen? Listen to this, mga kapatid. Ang kaaway talaga ay kaaway. Dinisenyo yan para sirain tayo, mga kapatid. Pero hindi papayag ang Panginoon. Mas makapangyarihan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Hallelujah, because His power will be displayed upon my life. Amen. Your pain will become the proof that you are protected. Gaano man kahirap, mga kapatid, gaano man kapait ang buhay, gaano man, mga kapatid, karami tayong pagsubok. Sabi ng Romans 8:28 that we know that all things, whatever it is, mga kapatid, name it. Say it, mga kapatid, ano man ang istorya ng buhay natin, God works it together for our own good to those who love Him, mga kapatid. Lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, magkakalakip yan. Amen. Magpapatuloy yan sa buhay natin, mga kapatid. Basta lamang tayo, mga kapatid, ay magpatuloy sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy tayo, mga kapatid, na naglilingkod sa Diyos. Amen. Parang yung dumi, tsaka yung donkey. Meron isang farmer, mga kapatid, na yung donkey niya, yung maliit na kabayo, yan, nalaglag sa isang hukay. Sa malalim na hukay. Kung kayo yung farmer, anong gagawin nyo? Diba? Kung malayo siya sa sakahan nyo, hinahanap nyo yung donkey, tapos biglang nakita nyo na lang siya nagngangawa doon sa may ilalim ng hukay. Sa malalim na hukay, mga kapatid. Diba? Alam niyo yung naisip ng farmer, mga kapatid? Hindi niya nilibing, ha? Hindi niya nilibing. Ang ginawa niya, tinabunan niya ng maraming dumi yung maliit na hukay. So yung hukay, siyempre napupuno. At nadudumihan yung donkey. Diba? Lagyan niya ng lupa Lupa, dahon, mga kapatid, yung pit. Yung donkey, anong ginagawa niya? Sinishake niya yung katawan niya. Habang tinatabunan ng amo niya yung pit, sinishake niya yung katawan niya, tapos ginaganon niya yung lupa. Ayan, ginaganyan. Bawat salok nung kanyang amo ng lupa, ng dahon, mga kapatid. Until such time, ano nangyari dun sa hukay? Tumaas kasi, napupuno Kasi wala ding hinto yung donkey. Kasi siguro kung hindi gumaganon yung donkey, ano nangyari dun? Di natabunan na siya, kasama na siyang nalibing, mga kapatid. Diba? So, sa pagtatabon-tabon ng mga kapatid ng farmer, ng lupa at dumi, nakuha niya hanggang sa huling panahon, mga kapatid, after an hour or so, mga kapatid, yung donkey na walang humpay sa pag-shake, mga kapatid, at pag-apak-apak, mga kapatid, ng kanyang mga paa, amen, doon sa hukay, mga kapatid. Nagkaroon sila ng reunion, mga kapatid. Amen. Nagkaroon ng reunion yung farmer at yung donkey niya, mga kapatid. Amen. Ganyan din tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na nasa hukay lang tayo. Amen. Na nasa madilim tayong parte ng buhay natin, mga kapatid. Gayahin natin yung donkey na nagsashake, mga kapatid, ng lahat ng dumi na tumatabon sa kanya hanggang sa mga panahon, mga kapatid, na darating ang panahon na aakyat tayo sa harapan ng Panginoon at makikipag-reunion tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen.
Matagal man yon mga kapatid, mahaba man ang panahon na ating gugugulin mga kapatid, bawat patak ng lupa, amen, sa hukay na iyon ay naging napakahalagang bagay mga kapatid, na ipinapagpag ng donkey at inihahakbang ang kanyang mga paa. Bakit hindi natin ngayon mga kapatid pagpagin ang problema sa buhay natin, pagpagin natin mga kapatid, apakan natin ang apakan ng mga duming yan sa buhay natin mga kapatid. Huwag tayong papayag na matatabunan tayo niyan mga kapatid. Amen. Hallelujah. Paul's survival wasn't luck mga kapatid. I believe mga kapatid, hindi yon mga kapatid dahil swerte lang siya o maraming tumutulong sa kanya mga kapatid. It was purpose mga kapatid. Yun ay ikinaloob ng Diyos mga kapatid, upang siya ay ma-preserve, hallelujah, at patuloy na magamit ng ating Panginoon. Tingnan mo ngayon ang iyong sarili kapatid, kung ikaw ay nanatiling nakatayo sa Panginoon, it is because God isn't finished yet mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos, kapatid. Kung ano man ang pagsubok na kinakaharap mo, anumang ahas ang nakapulupot sa iyo ngayon, kapatid. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos. Wala kang dapat gawin. Hallelujah, kung hindi, mga kapatid. Ano man ang atake ng kaaway sa iyo sa mga oras na ito, guilt man, mga kapatid, kahihiyan man, mga kapatid, takot man, o criticism ng marami. Hallelujah, I want to tell you today, shake it off, mga kapatid. Shake it off into the fire, mga kapatid. Because the Lord is waiting. He is the fire into our life, mga kapatid, na kung saan yan ang papatay. Amen, hallelujah, sa mga problemang meron tayo. Siya, mga kapatid, ang magliligtas sa atin, mga kapatid, sa mga poisonous state ng buhay natin, mga kapatid. Hallelujah, because the enemy used to destroy you, but God will use to define you. Remember this, mga kapatid. Anumang sira, anumang paghihirap, mga kapatid, na ginagawa ng kaaway sa atin, it doesn't define you. Huwag kang papayag, mga kapatid, na pakinggan ang bulong ng kaaway. Amen. Sapagkat ang katotohanan ay ang bulong ng Diyos. Gagamitin kita. Amen. You will become my testimony. The testimony of my power. The testimony of my goodness. The testimony of my faithfulness. Your life will be a living testimony. Amen. Huwag tayong magpapadipain sa mga pagsubok, mga kapatid. Tayo ay Diyos. Hallelujah, anak ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay mga mahal ng Panginoon. Amen. Nakahanda siyang iligtas sa anumang pagsubok na mayroon tayo, mga kapatid. As you can see, mga kapatid, Paul doesn't swell up. Di man lang siya napaano, mga kapatid. Nothing can harm you. Nothing can destroy you, mga kapatid, because ang Panginoon na kasama natin ay hindi Diyos lamang, hallelujah, na maliit sa iba. Hindi Diyos, mga kapatid, lamang, hallelujah, na tumutugon kapag nasa mabuti kang kalagayan, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi, kahit sa mga panahong nahihirapan ka, kapatid, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Amen. Hallelujah. Pero wag mong kakalimutan, kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang nagdala sa atin sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na kaya pa nating tumayo, mga kapatid. Kaya nating magpatuloy, mga kapatid. Kaya wag tayong papayag sa dikta ng kaaway. Don't let the enemy define us who we are. Let the Lord, let His love, let His unwavering faithfulness define us, mga kapatid. Hallelujah. Manatili tayong nakalapit sa apoy, sa presensya ng Panginoon, mga kapatid.
Hallelujah. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Ilagak natin ang ating takot sa Panginoon. Hallelujah. Let us refuse to take the enemy's attack. Shake it off, kapatid. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo sa umagang ito, mga kapatid. I will not hold you long. I just want to tell you today, mga kapatid, that you are free to come to the Lord, hallelujah, with a humble heart. Tell Him, mga kapatid, that we will continue serving Him with calmness, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Glory to your name, O God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, amen. Sige, kapatid. Hallelujah. Come on. Keep serving God even you are tired. Even you are under attack. Continue doing good. Katulad ni Apostle Paul, mga kapatid. Continue serving in the people of God. Yes. Nakita niyo, mga kapatid, yung ginawa ni Paul. Wala siyang ginawa kung hindi pagpagin lamang yung ahas. Pinagpag lang niya, mga kapatid, hindi siya pumayag. Amen. Ang kapangyarihan ng kaaway ay matuklaw siya, mga kapatid. Shake off that fear. Shake off that bitterness. That offends anything that is keeping you away from the God. Hallelujah. The enemy can destroy you, but God will use you to display His protection. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, na manatili tayong naglilingkod sa Panginoon. Kahit na mahirap, mga kapatid, kahit dumadaan tayo sa pagsubok. Yes, there are oppositions. There are snakes that will show up into our life. But keep the fire getting hot, mga kapatid. Keep it burning. Let the Spirit of the Lord be in you. And every time, kahit lumabas, mga kapatid, ang mga pagsubok sa buhay natin, shake it off and don't let the venom of bitterness, of offense, of fear stay in your spirit. Patuloy tayong gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. Ang paalaala ay nasa atin sa umagang ito, mga kapatid, na ang bawat naglilingkod sa Diyos ay hindi mawawala ng pagsubok.